Kabanata 7121. Huminga ng malalim si Xanthocos at sinabing, oo. Nagsimula na ang digmaan para agawin ang natitirang Daunus realm mula sa 3 Path Emperors. Ang 18 emperador at 72 gintong Diyos sa ilalim ng aking pamumuno ay sumugod na upang palakasin ang mga linya sa harapan. Hindi magtatagal bago ang Daunus realms ay atin na. Nagkibit balikat si James. Maganda ang plano mo. Bakit ako tatanungin? Nag-aalalang sinabi ni Xanthocos, pero hindi ito perpekto. Kailangan nating sakupin ang Daunus realms mula sa iba pang 3 Path Emperors. Sa tingin mo ba uupo na lang sina Goyo at Taichu at walang gagawin? Kaya kailangan natin ng grupo ng mga elite warriors para pigilan sila. Ang Wormscale Source ay ang pinakamalapit sa Daunus realm. Kung maglulunsad ka ng pag-atake para pigilan sila, kung gayon. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Gusto mong gamitin ang US bilang sakripisyo. Hindi ba't marami kang elite at alagad sa ilalim ng iyong pamumuno? Bakit hindi ipadala sa halip? Nawalan ng masabi si Xanthocos ngunit nakabawi ito ng malakas na tawa. Nagkamali ka sa akin, James. Ang ibig kong sabihin ay pangunahan mo ang mga puwersa ng Wormscale Source sa pakikipaglaban sa kanila. Plano kong ipadala ang 12 God Kings, 18 Emperors, at Marauder Army para sundin ang utos mo. Sinaman siya ng tingin ni James. Nang maramdaman ang kanyang pagdududa, nagmamadaling sinabi ni Xanthocos, huwag kang mag-alala. Kung kumilos si Taichu, hihilingin ko kay Taiyi na makialam. Naaliw na tumingin si James kay Xanthocos at sinabing, hindi ako nag-aalala. Gusto ko lang itanong sa iyo kung ano ang gagawin mo para mag-ambag sa digmaang ito. Nag-isip sandali si Xanthocos, pagkatapos ay sumagot, ako, syempre, ang magiging commander. Tutuon ako sa pagpapalawak ng ating mga puwersa at magsusumikap na magkaroon ng mapagpasyang labanan laban sa Goyo sa lalong madaling panahon. James hissed at saka tumingin kay Quentin at Quintus. Dahil napakalaking gawain ang ipinagkatiwala mo sa akin, sigurado akong nag-aalala ka. Paano kung kunin ko ang dalawa sa iyong mga pinagkakatiwalaan para magpakita ng sinseridad? Nagulat si Xanthocos, malinaw na hindi inaasahan na maglalagay si James ng isang kondisyon. Itinuro ni James ang dalawang nakatagong emperador at sinabi, gagawin nilang dalawa. Mukhang kaaya-aya sila sa mata. Nagkatinginan sina Quentin at Quintus na may pagtataka. Mapait na ngumiti si Xanthocos at sinabing, ang dalawang ito ay may mahahalagang gawain din. Hindi ako papayag na makuha mo silang dalawa. Paano kung ibibigay ko sa iyo ang mga Diyos ng 4 na panahon? Hindi lang sila masarap tignan, pero kapag bored ka, pwede din, haha. Pagtingin sa malisyosong ngiti ni Xanthocos, tumawa si James sa kabiglang dumura sa mukha. Natigilan si Xanthocos. Agad na humakbang si Dorvus at tumanggi, hinding-hindi ako susunod sa utos niya. Isa siyang demonyo. Pahihirapan niya ako hanggang kamatayan. Biglang nagtanong si Quintus, balak mo bang suwayan ang utos, Dorvus? Pinaikit ni Quentin ang kanyang mga mata at sarkastikong idinagdag, ang yabang mo talaga, no? Nagdilim ang ekspresyon ni Dorvus, at sumagot siya, huwag mong subukang gamitin ang iyong seniority para i-pressure ako. Ako ang commander ng Marauder Army. Walang sinabi ang kanyang kamahalan, ngunit ikaw. Smack! Pinutol siya ni Xanthocos gamit ang isang sampal sa kanyang pisngi. Hindi makapaniwala si Dorvus. Pinandilatan siya ni Xanthocos at nagtanong, kung gayon, maaari ko bang gamitin ang aking seniority laban sa iyo? Agad na napaluhod si Dorvus. Mataimtim na sinabi ni Xanthocos, si James ang pinuno ng lahat ng nilalang at itinalaga kabilang kanyang general. Ito ay isang malaking karangalan para sa iyo. How dare you show such ingratitude? Kumunot ang pisngi ni Dorvus sa hindi pagkasiyahan. Lumingon si Xanthocos kay James at sinabing, medyo masungit siya. Nakangiting sagot ni James, I prefer unruly people. Ang larangan ng digmaan ay isang mabangis na lugar. Masarap magkaroon ng nakakaaliw para masira ang monotony. Si Dorvus ay natakot sa kanyang mga salita, pakiramdam na parang napapalibutan ng kamatayan. Tipunin mo ang iyong mga tropa at salubungin ako mamaya. Nag-iwan ng utos si James para kay Dorvus at pagkatapos ay nawala.
Hindi man lang siya nagpaalam kay Xanthocus o hinarap ang dalawang nakatagong emperador. Para siyang walang pakialam sa kamatayan at handang harapin ito. Agad namang sumunod si Harper at ang iba pa kay James. Maya-maya, tumayo si Dorvus. Kamahalan, ibibigay namin sa kanya ang Marauder Army. Smack! Umalangaw-ngaw ang isa pang matalim na tunog habang naghatid ng panibagong sampal si Xanthocus kay Dorvus. Mabangis na sabi ni Xanthocus, napakakapal mo at tanga. Mas nag-aalala ako na kung ipagkatiwala mo ang napakalaking puwersa sa iyong mga kamay ay malalagay sa panganib ang aking dakilang plano. Ibinaba ni Dorvus ang kanyang tingin na nahihiya. Agad na humakbang si Quintus at Nician, dapat tandaan mo, Dorvus. Inatasan ka ng kanyang kamahalan na suportahan si James, hindi makipag-away sa kanya o gamitin siya bilang isang sakripisyo. Ang tungkulin mo ay pamunuan at pigilan ang puwersa ni Goyo. Inangat ni Dorvus ang kanyang ulo at pinandilatan si Quintus. Ito ba ang estratehiya na iyong ginawa para sa kanyang kamahalan? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga sa kanya ang Marauder Army? Umirap si Xanthocus, hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang pagtatalaga sa iyo na mamuno sa Marauder Army kasama niya ay isang patunay ng aking katapatan at pagtitiwala. Kung hindi ako mamumuhunan ng ganoon kalaki sa isang powerhouse na tulad niya, paano ko makukuha ang kanyang katapatan at siya ay nasa aking pagtatapon? Nanginginig si Dorvus at nagtanong, paano kung gagamitin niya ang US bilang mga sakripisyo? Hinawakan ni Xanthocus ang kwelyo ni Dorvus at mariing sinabi, ikaw ang pangunahing puwersa para lumaban sa Daunus realm ng Goyo. Si James ay isang tao na hinihimok ng personal na pakinabang, at kung nakita niyang ibinigay mo ang lahat at natalo mo ang puwersa ni Goyo, hindi niya pababayaan ang pagkakataong i-recruit ka. Sa kabila ng paliwanag, tila naguguluhan pa rin si Dorvus. Galit na sumigaw si Xanthocus, umalis. Kunin ang mga Diyos ng apat na panahon at sumunod sa kanya. Dapat mong sundin ang kanyang utos mula sa puntong ito. Dahil sa takot sa galit ni Xanthocus, tumakbo si Dorvus palayo. Matapos panoorin ang mga Diyos ng Four Seasons at ang Marauder Army na umalis, huminga ng malalim si Xanthocus. Ang paggamit ng Marauder Army upang mapanatili si James ay mahalaga sa aming plano. Kakayanin ba talaga ito ni Dorvus? Umirap si Xanthocus at nagtanong, may choice ba tayo? Pinangalanan siya ni James para sa role. Sa anumang kaso, hanggat si James, ang kanyang mga subordinate, at ang puwersa ng Wormscale Source ay naabala ng puwersa ni Goyo para sa 5 entrepok, magkakaroon tayo ng sapat na oras upang sakupin ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Puno ng pananibik ang mukha ni Xanthocus habang sinabi niyang, kapag mayroon na tayong Path Designation Bid, tatapakan sina Goyo at James. Pagdating ng oras na iyon, magagawa natin silang harapin kahit anong gusto natin. Haha! Sa loob ng Wormscale Source, natanggap ni Thea ang balita na pinamumunuan ni James ang Marauder Army sa kanila at agad itong ipinaalam kay Emperor Drovko. Samantala, sina Divine Marius at Taichu ay nakikipagtalo pa rin, na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa arranged marriage ng kanilang mga paksayon. Nagmamadaling tanong ni Emperor Drovko, dapat ba nating batiin sila? Umiling si Thea, biglang tumayo, at itinaas ang Rimscale token. Pansin ang lahat ng mga disipulo ng Rimscale Source. Ito ang iyong bagong binibini, ang gobernador ng Yin. Hinihimok ko ang lahat sa Declan Mahayana na magtipon para sa isang konseho. Nang bumaba ang boses niya, naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang token at agad na binalot ang Rimscale Source. Ang kanyang mga salita ay umabot sa bawat sulok ng Rimscale Source, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumahimik at lumuhad sa lupa bilang paggalang. Sa sandaling ito, nakita ng Divine Marius, na nakikipagtalo kay Taichu, ang ipinakita, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumitaw siya sa harap ni Thea sa isang iglap. Anong balak mo? Nangunguna sa tropa ang asawa ko dito, so natural, I have to dispatch forces to greet him. Sagot ni Thea, inilibot ang kanyang mga mata sa Divine Marius. Hindi ba ito ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin? Sandaling natigilan ang Divine Marius, at hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Hindi tama ang inilabas mong utos. Ano ang Declan Mahayana?
Wala kaming ganoong rank dito. Nagulat na nagtanong si Thea, walang sino man ang Rimscale Source sa Declan Mahayana. Inis na sabi ng Divine Marius, ano ba ang pinagsasabi mo? Kami ay independyente at natural na maraming kapangyarihan. Mayroon kaming sariling cultivation ranking, katulad ng Spiritual Novice, Spiritual Adept, Spiritual Sentinels, Spiritual Wraiths, Spiritual Marshals at Spiritual Lords, Spiritual Sovereign, Spiritual Sage, Spiritual Emperor, Spiritual Overlord. Nang marinig ang long ranking system, biglang naramdaman ni Thea na parang pumipintig ang kanyang ulo. She interrupted, enough, enough. Sabihin mo lang sa akin kung aling ranggo ang katumbas ng Declan Mahayana. Ang Divine Marius ay tiyak na tumugon, pagkatapos ay idinagdag, ang espiritual na emperador. Gayunpaman, ang siyam na pinakamataas na commander ng ating 25 Rimscale Legions ay mga espiritual na banal. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa gulat, at nagtanong, makapangyarihan ba iyon kaysa sa Declan Mahayana? Inis na sinabi ng Divine Marius, itigil ang pagpapalaki ng Declan Mahayana. Ito ay walang halaga. Ang siyam na espiritual na banal ay madaling pumatay sa mga hari ng landas. Sa palagay mo, paano tayo makakaligtas ng independyente sa iba pang puwersa kung wala tayong ganoong lakas? Ito ay. Bago siya makatapos, itinaas ni Thea ang Wormscale token at naglabas ng isa pang utos. Atensyon! Ang siyam na espiritual na banal at 25 Wormscale Legions. Magtipon kaagad. Ang token ay naglabas ng maliwanag na liwanag sa buong Wormscale Source, na agad na nakakuha ng tugon mula sa mga nilalang ng Rimscale Source. Ang Wormscale Source ay lumipat mula sa kapayapaan patungo sa isang emergency na estado sa isang iglap. Ang siyam na espiritual na banal ay nagpalitan ng mga tingin bago ang isang makinang na liwanag ay nagliwanag sa kanila ng sabay-sabay, na ginawa silang siyam na mga individual na may hitsura ng tao na nakasuot ng damit. Sila ay nagtataglay ng kahanga-hangang kagandahan at naglalabas ng mapang-akit na mga aura, na sumasalungat sa anumang pagtatangka na makilala ang kanilang edad. Sa ilalim ng pagtataka ni Thea at Emperor Draco na mga tingin, isang kapansin-pansing lalaki na nakasuot ng malinis na puting robo ang nagsabi, Beast Saint, Lark Aldrich, narito upang ibigay ang aking paggalang sa binibini. Isang magandang babae na nakasuot ng cyan robe ang sumunod, ako ang Bird Saintess, Seraphine Tennyson. Pagbati, Ms. Thea. Mount Saint, Kronos Bartholomew, nagbibigay-pugay sa iyo, Ms. Thea. Water Saint, Marlo Tiberius, iniharap ang aking sarili sa binibini. Ang Wood Saint, Flower Saintess, Fire Saint, Weapon Saint, at Elixir Saintess, namely, Zephyrn Fabian, Yaka Isabels, Cloven Cedric, Aether Kalan at Isadora Morwen ay bumati din kay Thea ng magalang. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala at pagpapakita ng pagpipitagan, nakita ni Thea ang kanyang sarili na namangha. Ang siyam na powerhouse na nagniningning ng napakalawak na aura bago siya ang pinakamalakas sa Rimscale Source. Hindi kataka-taka na gustong sakupin ni Xanthakos ang Rimscale Source ng buong sigasig. Ang simpleng pagmamasid sa ilang individual na ito ay naging maliwanag na maaari nilang utusan ang Greater Realms. Magsasalita pa lang si Thea, biglang tumalikod ang siyam na spiritual saints at lumuhad sa harap ng Divine Marius. Divine Marius, isang karangalan na makasama ka. Ang Divine Marius ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, umalis ka na. Hindi mo ba nakikitang nasa gitna ako ng isang pagtatalo? Kung mayroon kang anumang mga isyo, pumunta sa binibini. Binigyan siya ng ganap na awtoridad. Ang mga espiritual na banal ay sama-samang nagulat sa kanyang mga salita at pagkatapos ay ibinaling ang kanilang atensyon kay Thea. Tipunin mo ang iyong mga tropa at sumama sa hukbo ng aking asawa. Be on standby to engage in battle at any given moment, bilin ni Thea. Sabay-sabay na itinaas ng siyam na espiritual na banal ang kanilang mga ulo sa pagkagulat. Nagtatakang tanong ni Thea, ano? May mga tanong ka ba? Sino ang mga kalaban natin? Biglang tanong ni Lark Aldrich. Yumuko si Seraphine kay Thea, na magalang na ikinulong ang kanyang mga kamao, pakisabi sa amin ang aming pangunahing target, Ms.
Thea. Huminga ng malalim si Thea at sumagot, I'm uncertain for now, so please wait for further instructions. Ang kanyang tugon ay nagpatigil sa siyam na espiritual na banal. Hindi pamilyar sa kanya, wala silang nakitang dahilan para sundin o igalang siya. Bukod dito, ang kanyang hindi maliwanag na tugon ay nagdulot ng pagkabigo mula sa kanila. Agad silang bumangon mula sa pagkakaluhod. Sa pagmamasid sa siyam na espiritual na espirito na nag-uusap ng sabay-sabay, si Thea ay nanatiling tahimik, hindi nagpapakita ng galit o humahadlang sa kanila. Siya ay tila mas namamasid, na may suot na kalmadong ngiti habang pinipigilang magsalita. Si Emperor Draco, gayunpaman, ay naging hindi mapakali at agad na nagpadala ng telepatikong mensahe kay Thea, na nagtatanong sa kanyang maliwanag na pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Bago siya makasagot, si Lark, ang pinuno, ay nagwagayway ng kanyang kamay upang patahimikin kaagad ang daldalan, humakbang pasulong ng may pagmamalaki. Sinabi ni Lark, Yin Governor, ang iyong kwento ay kilala sa US. Sa kabila ng pagtitiis ng 81 reinkarnasyon, nanatili kang matatag sa iyong hangarin, hinahamon ang mga batas ng Tai Chi. Lahat kami ay humahanga sa iyong walang tigil na pagpapasya at nakikiramay sa iyo. Gayunpaman, binaliwala mo ang iyong katayuan at nagpakasal sa isang mortal. Bukod dito, buong-buo mong inilaan ang iyong sarili sa kanya. Ang iyong mga aksyon ay lubos na nakabawas sa paghanga at pakikiramay namin noon para sa iyo. Ang isipin na ang isang mortal na may habang buhay ng sando ay maaaring linlangin ka, ang pinakamagandang nilalang na outside, na gawin ang lahat para sa kanya. Napapikit si Lark at nanunuya, ikaw ang baalang bumaba sa kasamaan, ngunit ang pagtatangkang gamitin ang worm scale token para magkaroon ng autoridad sa US at gamitin ang ating puwersa para sundin ang utos ng isang mortal ay isang insulto na hindi natin matitiis. Maaari mong linlangin ang Divine Marius, ngunit ang iyong mga panlilinlang ay hindi gumagana sa US. Kami ang mga ninuno ng lahat ng nilalang at hindi kami papayag sa gayong kawalang hanggan. Nang matapos magsalita si Lark, sabay-sabay na bumangon ang iba pang mga espiritual na santo, na nagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon kay Thea. Sa harap ng kanilang pagsuway, huminga ng malalim si Thea. Sa susunod na sandali, lumabo ang kanyang figura, at siya ay nawala. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harapan ni Lark. Ang biglaang paggalaw ni Thea ay bumulaga sa mga espiritual na banal, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot na parabang nahaharap sila sa isang mabigat na kaaway. Malamig na tanong ni Thea, ang tinutukoy mo bang mortal na asawa ko, si James? Saglit na natigilan si Lark ngunit bumigkas ng tugon, oo. Bago pa siya makapagsalita, winagiway ni Thea ang kanyang kamay, at isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw. Mabilis itong nag-anyong longsword at tumagos sa katawan ni Lark ng may kahanga-hangang bilis at lakas. Ang sobrang bilis at lakas ng welga ay nagpasindak sa lahat ng naroroon, kasama sina Taichu at ang Divine Marius, na nag-aaway sa malapit. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang pangyayari. Ikaw, nanginginig sa sakit ang boses ni Lark habang ang espada ay tumusok sa kanyang katawan, at ang kanyang kutis ay agad na namutla. Bago pa siya makapagbitiw ng isa pang salita, mayabang na iniangat ni Thea ang kanyang ulo at sumingit, sino sa tingin mo para punahin ang asawa ko? Maaaring isang mortal si James, ngunit walang ibig sabihin iyon. Simula noong siya ay nagsimula sa landas ng paglilinang, inialay niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa lahat ng nilalang, pagpaparusa sa kasamaan, at pagtulong sa mahihina. Nanatili siyang matatag sa kanyang paghahangad ng kaliwanagan, nagsusumikap para sa Declan Mahayana. Sa mga kaibigan niya, loyal siya at makatarungan. Sa kanyang mga kalaban, siya ay determinado at mapagpasyahan. Sa kanyang mga nasasakupan, siya ay mahabagin, at sa kanyang mga nakatataas, siya ay may dinatitinag na paggalang. Siya ang pinili ng mortal, ang Emperor ng Greater Realm na buhay na nilalang na pinagkatiwalaan ng kanilang espiritual na providence. Bukod dito, siya rin ang pinuno ng dakilang lupang pangkasaysayan. Siya ang pinakamalakas sa Greater Realms at ang unang nag-integrate ng Three Treasures. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng mga nilalang ng Greater Realms, matapang niyang hinamon si Zymergy. Ipinagmamalaki ni Thea, ang asawa ko ang bayani ng Greater Realms.
Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging nag-iisang pinuno ng Greater Realms. Ang sinumang may pagtutol ay sasagutin ng aking talam. Ang kanyang proklamasyon ay umalingaw sa kawalan ng Wormscale Source, na naging sanhi ng pagyuko ng mga ulo ng mga nilalang na Wormscale. Ang iba pang 8 espiritual na banal, na naglabas ng kanilang mga sandata, ay nagpalitan ng hindi mapakali na mga tingin. Ang kanilang pagmamataas at pagsuway ay ganap na naglaho, napalitan ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan. Galit na sigaw ni Lark, "Ha! Ang bayani ng Greater Realm! Sisirain kita, tapos crush mo ang asawa mo." Inilahad niya ang kanyang mga braso at agad na napalibutan ng maraming dragon. Ang kanilang malalakas na dagandong ay agad na umalingaw sa buong lugar. Sa susunod na sandali, bumalik si Lark sa kanyang tunay na anyo, isang napakalaking purple golden dragon. Walang pag-aalinlangan, sinugod niya si Thea. Ibinuka niya ang dagwang bibig, at lumitaw ang maliliit na dragon, dumiretso kay Thea. Nang makita kung paano nangyari ang mga bagay, sinubukan ni Emperador Dravko na mamagitan. Gayunpaman, mahinahong kinuha ni Thea ang isa sa mga lotus mula sa itaas ng kanyang ulo, nagpatawag ng longsword, at sinugod ang mga dragon. Boom! Boom! Isang serye ng malalakas na pagsabog ang sumabog, at ang mga dragon ay napawi. Ang kanilang mga laman at dugo ay tumalsik mula sa kawalan habang patuloy na kumalat ang shockwave. Sa gitna ng patayan, lumitaw ang isang magandang babae na may hawak na mahabang espada. Humiwalay siya sa mga dragon at pumasok sa bibig ng dragon ni Lark. Dagandong. Si Lark ay pumailan lang sa kalangitan, at ang kanyang napakalaking katawan, na sumasaklaw sa halos 10,000 light year, ay naikot sa kawalan. Bigla siyang umikot na nagdulot ng marahas na bagzo ng hangin. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, at kumikidlat. Haha! Ang tatlong kayamanan ay walang espesyal. Kapag nakapasok ka sa tiyan ko, mamamatay ka. Si Lark ay tumawa ng baliw, at ang kanyang napakalaking katawan ay pumailan lang sa kalangitan, na napapalibutan ng yelo, apoy, tubig, at kuryente. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan. Ang iba pang 8 espiritual na banal ay tumango bilang pagsang-ayon sa lakas ni Lark. Tulad ng inaasahan ng aming pinuno. Maaari niyang kainin ang anumang bagay, kabilang ang buong universo. Paano umaasa ang gobernador ng Yin na magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya? Nag-overestimate siya sa sarili niya. Sa tingin ba niya ay maniniwala tayo sa kanyang mga bluff? Ang ganda niya talaga, pero sayang ang tanga niya. Kahit na kontrolado ng Divine Marius ang Rimscale Source, kami ay mga disipulo ni Emperor Tapia. Parehas kaming may hawak na status bilang kanya. Walang kaugnayan iyon. Ang gobernador ng Yin ay hindi mula sa Rimscale Source. Nagtatanggol kami laban sa mga mananakop. Ibinaling ng mga espiritual na banal ang kanilang masamang tingin kay Emperor Dravko. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay isang gawa ng paghihimagsik? Ang galit na boses ng Divine Marius ay nanggaling sa malayo. Ang mga espiritual na banal na Sasilikay na sana kay Emperor Dravko ay agad na natigilan. Ang Divine Marius ay lumitaw sa tabi ni Emperor Dravko, ang kanyang mukha ay madilim sa galit. You bunch of bastards, I can't even focus on my argument because with you all around. May manners ka ba talaga? Matapos marinig ang kanyang pagsaway, nagpalitan ng tingin ang mga espiritual na banal. Bagamat nanatili silang tahimik, hindi nila itinago ang kanilang kawalang kasiyahan. Inilagay ng Divine Marius ang kanyang kamay sa kanyang likuran at tumingin kay Lark, na umiikot pa rin sa kawalan. Alam kong makapangyarihan ang anyo mong dragon, Lark. Hindi na kailangang magpakitang gilas. Dumuraan mo ngayon ang gobernador ng Yin, kung hindi, tatanggalin ko ang iyong kaliskis. Ngumuso si Lark, ang gobernador ng Yin ay hindi mula sa Wormscale Source. Gayunpaman, binigyan mo siya ng kontrol dito. Ito ay isang paglabag sa aming mga patakaran. Sinira mo ang tiwala ni Emperor Tapia. Ngumuso ang Divine Marius, tinatanong mo ba ako? Mukhang lumakas ang loob mo at gustong magrebelde sa akin. Nang siya ay kikilos, isang nakasisilaw na lotus ang namumulaklak sa katawan ng napakalaking dragon, na umaaligid sa kawalan.
Ang hindi inaasahang tanawing ito ay bumulaga kay Divine Marius, Taichu, Emperor Drocko, at iba pang espiritual na banal. Sumigaw si Lark, ikaw ang controller ng Wormscale Source, Divine Marius. Dapat ay mas inaalala mo ang ating kapakanan, hindi ang isang tagalabas. Namula ang mukha ng Divine Marius, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon, namumulaklak ang pangalawang lotus sa katawan ni Lark. Nagmamadaling udyok ni Tai Chi, hindi, huwag. Magmadali at kontrolin ang iyong nasasakupan, matandang lalaki. Ang gobernador ng Yin ay may balak na pumatay. Delikado siya. Hindi lamang niya isinama ang tatlong kayamanan, ngunit nakuha rin niya ang Nothingness Sword, ang kaaway ng mga nilalang na Wormscale. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, ang Divine Marius ay mabilis na iwinagayway ang kanyang mga kamay at sumigaw, huwag magmadali, Yin Governor. Bagamat masungit si Lark, hindi naman talaga siya masama. Sapat na ang kaunting parusa. Nanatiling tahimik si Thea na nasa tiyan ni Lark. Gayunpaman, tumawa ng malakas si Lark sa kanilang mga sinabi. Kalokohan, Divine Marius. Maging siya man ang Yin Governor o Yang Governor, kahit isang Path Emperor ay hindi siya mailigtas sa aking tiyan. Ang kapaligiran ng aking tiyan ay katumbas ng 5 Path Emperor's Gates of the Supreme Path. Sa sandaling matapos siyang magsalita, maraming lotus ang biglang namumulaklak sa buong katawan niya. Napagtanto ni Lark na may mali at agad na napabulalas, ano ang nangyayari? Bakit ang daming lotuses? Boom! Nanghihinayang sinabi ng Divine Marius, magaling makipaglaban, ngunit hindi ba't napakalayo mo, Yin Governor? Napabuntong hininga si Taichu at nagkomento, hindi mo dapat sinira ang tunay niyang anyo. Anuman, hindi ikaw ang binibini ng Wormscale Source. Dahan-daang iminulat ni Thea ang kanyang mga mata at sumabad, enough. Dahan-daang iminulat ni Thea ang kanyang mga mata at sumabad, enough. Dapat nakita niyong dalawa ang nangyari. Hindi nila ako kinikilala o ipinapakita ang anumang paggalang bilang Wormscale Source. Nirerespeto ka ba nila, the Divine Marius? Maaari pa nilang baliwalain ang banal na utos ng Rimscale Token, kaya ano ang silbi ng mga panuntunan? Kung hindi sila kumbinsido, lalaban ako hanggang sa wala na silang pagdududa. So, paano natin gagawin ito? Gusto mo bang lumapit sa akin isa-isa o sabay-sabay? Itinuon ni Thea ang kanyang tingin sa natitirang 8 espiritual na banal. Ang mga espiritual na banal ay umatras sa takot, natatakot na magbitaw ng salita o huminga man lang. Ang Divine Marius ay napahiya sa kanyang mga salita. Si Taichu, na nakatayo sa tabi niya, biglang humagalpak ng tawa. Yan ba ang napili mong subordinate? Medyo nakakaaliw siya. Para bang sa wakas ay nakahanap na ng target para ilabas ang kanyang pagkadismaya, ang Divine Marius ay sumigaw, shut up. Hindi ko makakalimutang nag-e-exist ka kung tatahimik ka lang kahit saglit. Sumagot si Taichu, ikaw. Biglang isang malakas na dagandong ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo sa Wormscale Source. Ihahatid na kita. Kasabay ng pagbagso ng hangin, isang malakas na puwersa ang dumaan patungo kay Thea. Nahaharap sa pag-atake, nagpatawag si Thea ng isang malaking translucent na hadlang sa paligid niya. Boom! Ang nagngangalit na puwersa ay tumama sa harang, nagsaboy ng tubig sa lahat ng dako at nabasa ang Wormscale Source sa malakas na ulan. Ang nakakalat na tubig ay biglang nagbago sa hindi mabilang na mga kidlat at apoy, naganap na bumabalot sa translucent na hadlang. Nang makita si Thea na nagtitiis sa apoy at kidlat na may masakit na ekspresyon, ang Divine Marius ay biglang nabalisa. Nagtanong si Emperor Drocko, sino siya? Bakit hindi ko siya nakita dati? Hindi siya kamukha ni Emperor Tapia, o kahit na sinong dakilang Diyos ng Health Realm. Ang Divine Marius ay dahan-daang pumikit at sumagot, siya ang Wormscale Source, Griffin Lawrenson. Nang marinig ang pangalan, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Emperor Drocko, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Agad niyang tinanong, ang ibig mo bang sabihin ay si Sir Griffon, isa sa 3 dakilang kabanalan ng Health Realm, isang transcendent na nilalang nakapantay ng Wait Arapath at Emperor Tapia.
Bahagyang bumantong hininga ang Divine Marius at dahan-daang tumango. Tiningnan ni Emperor si Thea, na pinahihirapan ng apoy at pag-iilaw, pagkatapos ay sinabi, may problema tayo. Kahit si James ay baka hindi siya mailigtas. Binuksan ng Divine Marius ang kanyang mga mata at sinabing, dapat natin siyang iligtas. Kung hindi, paano ko ito ipapaliwanag kay James? Pagkatapos magsalita, naglabas ang kanyang katawan ng nakakasilaw na liwanag, at agad siyang nag-transform sa isang purple gold beast. Inabot ng kanyang mga galami ang apoy at liwanag na nakapalibot kay Thea, pagkatapos ay sinimulang itulak iyon sa kanyang bibig. Biglang nag-angat ng ulo si Thea at sumigaw, "You're not a match against him. Umalis ka na." Ang banal na Marius, na inihayag ang kanyang tunay na anyo, ay hindi pinansin ang kanyang pagsusumamo at patuloy na nilamon ang apoy at kidlat. Sa sandaling iyon, isang marilag na boses ang umalangaw mula sa kawalan. Napakabastos mo, Marius. Habang humihina ang boses, hindi mabilang na mga apoy at kidlat mula sa nakapalibot na kawalan ng hamampas patungo kay Thea ng mas matindi. Matapos ubusin ang huling apoy, ikinalat ni Marius ang kanyang buong napakalaking katawan sa hugis ng isang handfan upang protektahan siya mula sa mga pag-atake. Bawat pagtama ng kidlat ay nagdulot ng malalalim na sugat sa kanyang napakalaking anyo, na naglalantad ng buto. Sa pagsara ng apoy, ang kanyang pinaso na laman ay sumirit at nagbuga ng nagbabantang puting usok. Sa ilalim ng pagsalakay ng walang humpay na kidlat at apoy, ang katawan ni Marius ay lalong nilamon ng impyerno at electrical fury. Hindi nagtagal, halos masunog na ang katawan niya. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking pag-atake, nanatili siyang matatag sa pagtatanggol kay Thea, na hindi nagpakita ng tanda ng pag-atras. Banal na Marius. Umiiyak si Thea, tumulo ang mga luhas sa kanyang mukha. Sinusubukang kumawala mula sa kanyang proteksyon, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, isang magandang figure ang sumugod, na lumitaw sa ibabaw ng malalaking balikat ni Divine Marius. Lalaki ko siya. Ako lang ang makakasakit sa kanya. Ang iba, umalis ka na. Sa isang malakas na ungol, iniunat ni Taichu ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang stream ng nakakasilaw na mga ilaw upang bumuo ng mga proteksyon na hadlang upang harangan ang kumakalat na kidlat at apoy. Tutol ni Marius, bakit ka nakikialam, lokong babae ka? Umalis ka na dito. Hindi ko pinahahalagahan ang iyong tulong. Ngumuso si Taichu, sino ang humihingi ng pagpapahalaga sa iyo? Nag-o-overthink ka. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng mahal kong gobernador ng Yin, hindi sa iyo. Iginiit ni Marius, umalis ka. Bago pa siya makatapos, isa pang figure na may hawak na cetro ang sumugod at pumwesto sa kabilang balikat niya. Agad siyang nagbuhos ng mga makukulay na ilaw sa paligid nila upang depensahan ang kidlat at apoy. Sumigaw si Marius na may nanginginig na boses, nakapilit ka rin bang dagdagan ang kaguluhan, Drovko? Iginiit ni Drovko, hindi ako nagdudulot ng gulo. Hindi ko talaga kayang makitang nasasaktan ang gobernador ng Yin. Pagkatapos magsalita, itinuro niya ang kanyang kamay, at isang maningning na purple gold na gate ang lumitaw. Isang malakas na innate energy ang agad na lumitaw at pinalibutan si Drovko. Walang magawang sinabi ni Marius, kung hindi ka nakialam, baka naakit ko siya na tumigil. Pero ngayon, isang malakas na boses ang agad na lumabas mula sa kawalan. Ang pintuan ng paglikha. Kahanga-hanga. Gayunpaman. 1/3. Hindi sapat ang 5 Path Emperors para labanan ako. Kahit na magpakita si Lord Goyo o Xanthocos, hindi nila magagawang panghimasukan ang mga gawain ng worm scale. Nang hamina na ang boses, lumitaw ang isang napakagandang kamay sa kawalan at bumaba sa pintuan ng paglikha. Sirahin. Umalangaw ang kanyang nag-uutos na boses, at ang parang multo na kamay ay umabot sa gate at kumuha ng butil. Sa sumunod na sandali, nawala ang Gate of Creation. Dumura si Drovko at bumagsak mula sa balikat ni Marius. Napabuntong hininga sina Marius, Taichu, at lahat ng sumailalim si Thea sa isang matinding pagbabago sa loob ng lila-pulang ilaw. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Matapos makorrupt, walang kahirap-hirap na nagpatawag si Thea ng ilang purple black lotuses at pinawi ang apoy at kidlat.
Ang rim scale source ay nanginginig ng husto habang ang mga pagsabog ay naganap ng sunod-sunod. Nasaksihan ang palabas na ito, ang Divine Marius ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Si Taichu, na nakapatong sa kanyang napakalaking balikat, ay sumasalamin sa kanyang ekspresyon. Hindi na pinansin ni Thea ang anupamang bagay habang tumungo siya para kay Emperor Drovko. Ang misteryosong figure ay biglang tumawa, ikaw ay isang nakaligtas sa 81 reincarnation, at ang iyong katatagan ay talagang kapuri-puri, Yin Governor. Ngunit ngayon, kung ito man ay ibunyag mo ang iyong tunay na sarili o sumuko sa demonyo sa loob, ang iyong kapalaran ay selyado na. Walang sinumang hindi gumagalang sa rim scale source ay maaaring umalis ng hindi nasaktan. Ikanaway ni Griffon ang kanyang kamay, at isang agos ng mabagyong alon at mga planeta ang umagos. Maging ang mga nilalang na kasing lakas ng Divine Marius at Taichu ay agad na nabigla sa mabigat na pag-atakeng ito. Sa kawalan ng kinatatayuan ni Thea, isang malakas na pagsabog ang sumabog at naging sanhi ng pagkalat ng shockwave. Ang mga pag-awit ng pagsabog ay winasak ang lahat sa loob ng rim scale source sa mga durog, kahit na natamba ang 8 espiritual na banal. Ang worm scale source ay nakatayo bukod sa mga mundo sa labas. Ang sinumang mag-udyok sa amin, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay mamamatay. Ang nag-uutos na boses ay umalingaw sa buong kawalan, na nagtanim ng takot at sindik sa lahat ng nakarinig nito. Si Griffon ay lumitaw na parang isang titan mula sa kawalan, na naglalabas ng isang aura ng kawalang tatag habang siya ay humakbang pasulong na may kilos ng isang nanalo. Lumapit siya sa kinatatayuan ni Thea at saka pinagmasdan ang langit na puno ng debris. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, ang iyong conflict ay walang kinalaman sa rim scale source. Huwag sirain ang kabanalan ng lugar na ito. Maaaring may ilang kakayahan ang iyong asawa, ngunit hindi siya magagapi sa loob ng Greater Realms. Habang tumatagal ang kanyang mga salita, isang mahinang kaluskos ang umalingaw mula sa alikabok sa ibaba. Kumunot ang noo ni Griffon at sinabing, alam kong immortal ka, ngunit kung patuloy kang magpupursage, kailangan kong hatiin ka sa 81 piraso para maiwasan ka na magdulot ng mas maraming kaguluhan. Gayunpaman, tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Napailing si Griffon sa pagkadismaya at sinabing, buntong hininga. Kung hindi dahil sa pangako ko kay Tapia na hinding-hindi aalis sa lugar na ito, gusto kong makilala ang mayabang mong asawa. Biglang may malamig na boses ang nagmula sa ilalim niya. Para makilala mo ang asawa ko, kailangan mo muna akong patayin. Sa isang iglap, na sinamahan ng isang matunag na putok, isang surge ng mahiwagang liwanag ang pumailanglang paitaas, ang lakas nito ay nagpilit kay Griffon na umatras. Mabuti, gobernador ng Yin. Dahil kamatayan ang hinahanap mo, tutuperin ko ang iyong hiling. Si Griffon ay namumula sa galit. With a casual gesture, nagpakawala siya ng marahas na hangin kay Thea. Malapit na labanan. Paborito ko. Nakangiting deklara ni Griffon habang nakikipag-ugnayan sa swordlight ni Thea. Nag-intertwined ang after images ng dalawang figure habang kumikislap ang liwanag sa paligid nila. Napakatindi ng banggaan nila na tila yumanig sa paligid, na lumikha ng isang nakamamanghang display. Si Thea ay nag-practice ng parehong long range at close quarters na labanan. Naimpluwensyahan din ng kanyang asawang si James ang kanyang kamay sa kamay na kasanayan sa pakikipaglaban, na lalong nagpatalas sa kanyang kakayahan. Si Griffon, isa sa 3 Great Holiness, ay walang kahirap-hirap na tinyugmaang mabangis na pag-atake ni Thea na may perpektong timpla ng opensa at depensa. Samantala, ang Divine Marius, na nakuhang muli ang kanyang anyo ng tao, ay nakatayo sa gitna ng mga guho. Pinagmasdan niya ang labanan sa langit ng may pagkabigla. Si Taichu, sa tabi niya, ay nakatutok din ng husto, ayaw niyang makaligtaan ang isang sandali ng laban. Napabuntong hininga si Marius, pagkatapos makorrupt, ang 3 kayamanan ng gobernador ng Yin ay umabot sa sukdulan nito. Nasa kanya rin ang buong mana ni Silver. Handa siyang ipaglaban ang lahat sa laban na ito. Bumantong hininga si Taichu, magiging matigas ito. Ang Griffon ay kasing lakas ng Wait Arapath. Kahit na magsanib puwersa ang gobernador ng Yin at si James, maaaring hindi nila siya matalo.
Kumunot ang noo ni Marius, pinandilatan si Taichu, at sinabing, kasalanan mo ito. Bakit ka nakialam? Kakayanin ko. Ngayong determinado na si Griffon na lumaban, walang makakapigil sa kanya maliban kay Emperor Tapia. Sa gulat ni Marius, sinalubong lang ni Taichu ang kanyang tingin at hindi nakipagtalo. Biglang kumulog sa kawalan, at si Thea ay tinamaan ng 81 napakalaking kidlat at pinalipad. Mabilis na sinundan siya ni Griffon at sinaktan siya ng 10,000 beses. Boom! Sa isang malakas na kalabog, hinampas ni Thea ang mga guho ng Rimscale Source at dumura ng isang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay bagbog at duguan pagkatapos ng banggaan. Ang gobernador ng Yin, sumugod si Marius, at sumunod naman si Taichu sa likuran. Pero agad silang pinigilan ni Thea. Mayabang na sumigaw si Griffon, lumuhad ka at humingi ng tawad, Yin Governor. Iisipin kong iligtas ang iyong buhay. Kung lalaban ka, mawawalan ka ng pagkakataong muling magkatawang tao. Sa kabila ng ilang mga pagbabanta, ang nasugatan na si Thea ay nanunuyanang may pagsuway. Lumuhad at humingi ng tawad. Para sa kanya, isa itong malaking kahihiyan. Siya ang babae ng emperador ng Greater Realms, si James. Isang dagok sa dignidad ni James ang lumuhad sa harap ng ibang lalaki. Sumigaw si Marius, isa ka sa 3 Great Holiness ng Health Realms. Paano mo mabubuli ang isang junior? Umungol si Griffon, mayabang. Pagkatapos, lumuhad ka. Kasabay ng pag-atake niya kay Thea, isang nakakatakot na purple gold sword light ang tumagos sa kawalan. Boom! Sa isang matunag na pagsabog, na-neutralize ang pag-atake ni Griffon. Sa sandaling iyon, si Thea, na inihanda ang sarili upang harapin ang kanyang ika-82 reincarnation, ay biglang binuksan ang kanyang magagandang mata. Isang purple gold sword light ang mabilis na umikot sa kawalan, nagpakawala ng isang mabangis na hangin. Napuno ng hindi mabilang na purple gold sword lights ang paligid, at isang pag-alit na aura ang tumagos sa kalawakan. Ang Wormscale Source ay malakas na yumanig. Kasabay nito, ikinulong at pinigilan ng puwersa ang mga nilalang at halaman, na iniwang nanginginig at walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Isang mapagmataas at kaakit-akit na ngiti ang kumalat sa mukha ni Thea na may bahid ng dugo. Siya ay napakaganda at hindi mapaglabanan na mapangakit. Si Marius at Taichu, na nakakaramdam din ng takot na ito, ay tumangala sa takot. Iyan, sa sobrang gulat ni Marius ay hindi na niya naituloy. Nanginginig na tanong ni Taichu, iyan ba ang Wuya Demon Slayer Sword? Pangatlo lang ito sa huling 6 na espada. Gayunpaman, paano ito napakalakas? Umiling si Marius at sinabing, hindi lang espada. Malaki ang bahagi ng lakas ng wielder sa potency nito. Nag-aalalang tanong ni Taichu, nandito kaya si Lord Goyo? Pero hindi ba siya abala sa pakikitungo sa hukbo ni Xanthocos? Napapikit si Marius at sumagot, Lord Goyo. Kung mayroon siyang ganoong lakas, ang Xanthocos ay tiyak na mapapahamak. Kung ikukumpara sa gulat na naramdaman ni Marius at Taichu, nabaluktot ang mukha ni Griffon sa galit. Na-neutralize ang kanyang pag-atake kay Thea, at nakaramdam siya ng matinding hinanakit na may nang-ahas na kumilos ng buong tapang sa Rimscale Source na kasama niya. Sino kaya ito? Sino ang nang-ahas na kumilos ng mayabang? Si Emperor Tapia ba o ang Wait Arapath? Damn it! Sa isang dagandong, binawi ni Griffon ang kanyang kamay, at isang mahabang espada ang lumabas mula sa kanyang kamay at bumaril patungo sa purple gold sword light sa kawalan. Sa kasamaang palad, ang 64 na espada ni Griffon ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nilamon ng purple gold sword light, na walang iniwan na bakas. Napabuntong hininga si Griffon at ulong, nilunok nito ang Soul Shatter Blade ko. Napakahusay, mahusay. Matagal na akong hindi nakaka-encounter ng ganoong kabigat na kalaban. Pagkatapos magsalita, nag-transform siya sa isang light beam at tumakbo patungo sa purple gold sword light. Boom! Sa isang matunag na kalabog, ang purple gold sword light ay biglang nahati sa dalawa at inatake si Griffon mula sa magkabilang panig. Isang matinding labanan ang sumiklab sa kawalan ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Marius sa pagtataka. Bakit nakikipaglaban si Emperor Griffon sa isang espada? Huminga ng malalim si Taichu at sinabing, hindi yun ordinaryong espada.
Tila tuluyang nawala sa isip ang Griffin. Habang pinapanood nila ang laban, nawalan ng lakas si Thea at bumagsak. Sa sandaling iyon, isang kulay ubi gintong sinag ang sumilaw sa kawalan, at isang gwapong lalaki na nakasuot ng itim na damit ang sumulpot sa kanya bago siya bumagsak sa lupa. Sa wakas nandito ka na, honey. Nakapatong sa mga bisig ng lalaki, ipinakita ni Thea ang isang hayagang ngiti. Manatili ka sa akin, darling. Diniin ni James ang dalawang daliri sa katawan niya. Biglang lumitaw ang isang makinang nalilang gintong liwanag at pinalibutan siya. Ngumiti ng mahina si Thea kay James at sinabing, I'm fine. Medyo pagod lang ako at gusto ko nang matulog. Niyakap ng mahigpit ni James si Thea at sinabing, okay lang. Malapit ka nang gumaling. Nandito ako. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Mahinang sabi ni Thea, makapangyarihan talaga ang lalaking iyon. Kailangan mong maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Hindi siya natatakot na lumaban sa tatlong kayamanan. Sa palagay ko isa siya sa maalamat na tatlong great holiness. Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang mga mata na duguan. Hindi mo sila basta-basta mapapapatay. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Thea, huminga ng malalim si James. Tumagilid ang ulo ni Thea, at nahimatay siya sa mga bisig ni James. Honey. Napatingin si James at nag-aalalang tumawag. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong worm-scale source, na naging sanhi ng matinding panginginig ng paligid. Si Griffin, na nakikibahagi sa dalawang purple golden sword lights, ay napalingon sa kanyang ulo sa pagtataka. Nang siya ay nag-ambala, ang dalawang purple gold sword lights ay tumama sa kanya, at dalawang malalaking dagwang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Habang tumatagos ang espiritual na enerhiya, ang hindi mabilang na mga sword light ay nabasag. Sa gitna ng walang tigil na pagsabog na umaalingaw-ngaw sa kawalan, ang Divine Marius at Taichu ay nagkaroon ng mga nakakasindak na ekspresyon. Ang iba pang 8 espiritual na banal, na itinapon sa 10,000 light years palayo sa lakas ng pagsabog, ay hindi rin makapaniwala. Agad na nabasag ni Griffin ang purple gold sword light sa sobrang galit at nagkatotoo sa kawalan sa itaas nina James at Thea. Tumingin siya sa ibaba at sinabing may pagkadismaya, ikaw ba ang mortal na emperador, isa sa mga pinili? Hindi pinansin ni James si Griffin, kalmadong pinunasan ni James ang dugo sa labi ni Thea. Ngumisi si Griffin, sinasabi ng iyong asawa na ikaw ang una sa Greater Realms na nagsama ng 3 treasures at ikaw ang magiging pinuno ng Health Realm. Nanatiling tahimik si James, inaalagaan si Thea. Pinuno ng tawa ni Griffin ang kawalan. Nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga powerhouse, ngunit walang tumutugma sa iyong kapangahasan at kamangmangan. Gusto kong makita kung may lakas ka para pantayan ang ugali mo. Nilinis ni James ang dugo sa mukha ni Thea, bumantong hininga, at sinabing, haharapin natin ang mga pagsubok sa buhay at tatanda ng magkasama. Dahil pagod ka na, magpahinga ka na mahal ko. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Binuhat ni Thea si Thea, tumayo, at pumikit. Biglang sumulpot ang mga itim at puting dragon at dinala si Thea sa kawalan. Inunat ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na anonymous gas ang bumalot sa kanyang katawan. Nagsalubong ang mga kilay ni Griffin habang nalilitong nakatingin. Nag-aalinlangan ding bumulong si Marius, anong klaseng kapangyarihan iyon? Sagot ni Taichu, hindi pamilyar sa akin. Nag-improve si James simula nung huli namin siyang nakita sa Gate of Mystery. Marius closed his eyes and remarked, galit na galit si James. Nasaksihan ko na ang galit niya kanina. Ito ay maaaring magkaroon ng problema para sa worm scale source. Tumango si Taichu, na kinikilala ang bigat ng sitwasyon. Sa isang matunag na sigaw, itinuro ni James ang dalawang daliri sa kawalan. Kaagad, isang purple gold na gate ang nagkatotoo, na naglalabas ng malawak, anonymous gas. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at si Thea, na dala ng dalawang dragon, ay nawala sa nagniningning na mga ilaw ng gate. Anong salamangka ito? Napabuntong hininga si Taichu, sabay takip sa bibig. Nanlaki ang mga mata ni Marius sa gulat nang makita ang pagsara ng gate. Magagamit ba niya ang misteryosong enerhiya na iyon para magbukas ng special gate? Ibig sabihin ba nito ay may lalabas na pang-anim na gate?
Isang ika-6 na gate. Kitang-kita ang hindi paniniwala ni Tai Chi. Nang mawala ang gate, itinuon ni James ang kanyang tingin kay Griffin, na nakahover sa itaas. Ikaw ba ang nanakit sa asawa ko? Mapanlin lang na kalmado ang boses ni James, na puno ng galit na galit. Hindi napigilan ni Griffin na makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Gayunpaman, kinalma niya ang sarili at sumagot, kailangan siyang turuan ng leksyon tungkol sa pagnanakaw ng Wormscale token. Sa isang mabilis na galaw, nagpatawag si James ng 2 purple gold sword lights at pinagsama ang mga ito sa isa. Nang maramdaman ang nakakatakot na puwersa, hinigpitan ni Griffin ang kanyang kamao. Napagtanto niyang ang kalaban na kakaharapin niya ay hindi katulad ng mga nakasalubong niya noon. Ang binata sa kanyang harapan ay naglabas ng aura na lampas sa 4 na kinuha niya ngayon sa pamamagitan ng 10,000 beses. Maging sina Lord Goyo at Xanthocos ay tila mababa kung ikukumpara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin, at ang kanyang aura ay puspos ng dugo. Ang malakas na puwersa na kanyang inilabas ay naging dahilan upang manginig ang buong 49 na langit. Sa pagmamasid sa kakilakilabot na pagpapakitang ito, si Griffin ay kinabahan ngunit umiwas sa agarang pagkilos. Samantala, hindi nakayanan ni Marius at Taicho ang napakalaking puwersa sa kabila ng paglabas ng lahat ng kanilang supernatural powers. Dumating tayo sa puntong ito dahil kay Griffin. Habang tumitindi ang mamamatay tao na aura ni James, nahulog sa galit na galit si Griffin. Hindi na makayanan ang mapang-api na kapaligiran, gumawa ng hakbang si Griffin. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang damit na napunit at nakakalat sa kawalan. How dare you? Ungol ni Griffin at sinugod si James. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James sa pwesto. May hawak siyang sword light, may tiyagang naghihintay sa loob ng kaguluhan. Phantom Massacre. Sigaw ni Griffin, tapos biglang duplicate at pinalibutan si James. Si James ay nasa gitna, kinubkob ng malalakas na multo. Habang siya ay lumalaban sa kanilang walang humpay na pag-atake, mga kislap ng sword lights, parang multo na mga palad, masiglang apoy, at kidlat na ipininta sa kalangitan. Nahaharap sa napakaraming supernatural na kapangyarihan, si James ay tahimik na nakatayo sa pwesto. 9 na purple gold lotuses, 49 na golden lotuses, at 81 jade lotus ang nagkatotoo at bumuo ng 3-layered formation upang masipsip ang mga pag-atake. Sa pagmamasid mula sa mga guho, ang mga dakilang Diyos na sina Marius at Taichu ay nagpakita ng mga ekspresyon ng lubos na pagkamangha. Halos hindi sila makapaniwala na si James ay maaaring manatiling napakahusay sa ilalim ng walang humpay na pagsalakay ng Griffin. Ang gayong kapangyarihan at kasanayan ay matagal nang nalampasan ng Path Emperors, na umabot sa isang estado ng transcendence. Maging sina Xanthocos at Lord Goyo ay malamang na may iwan sa alikabok. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga si Marius at madamdaming sinabi, hindi ko akalain na lalago si James ng ganoon kalaki. Tumingin sa kanya si Tai Chi at nagtanong, kilala mo ba siya? Anong pagkakakilanlan mo siya nakilala? Inilibot ni Marius ang kanyang mga mata at sumagot, wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw, natigilan si Tai Chi. Samantala, galit na galit si Griffin matapos makita ang kanyang mga multo na hinihigop ng porma sayon. Damn it! Worm-scale beings. Sa isa pang dagandong, ang langit ay biglang napuno ng mga pulang ulap at kumukulog. Hindi mabilang na nagliliwanag na mga planeta ang bumaba na parang buhos ng ulan ng mga meteor. Ang mga bundok, ilog, halaman, at nilalang ay lumabas mula sa mga planeta, na umaagos patungo kay James. Agad silang nahuli sa porma sayon ngunit naglunsad ng matinding pag-atake. Sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay, ang Three Treasure Formation ni James ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Mayabang na sigaw ni Griffin, ang 3 kayamanan mo ay walang espesyal. Sa tingin mo, sapat na ba ang pagkuha ng isa sa Wuya Demon Slayer swords para hindi ka magagapi? Napakatanga. Ngayon, kahit na dinala ni Xanthocos ang Gate of Mystery, o si Lord Goyo ay nagpakita kasama ang unang 3 espada ng Wuya Demon Slayer sword, kailangan pa rin nilang yumuko sa harap ko. Nang matapos ang galit na dagandong ni Griffin, hindi mabilang na mga halaman ang lumundag patungo kay James.
Boom! 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 Walang katapusang pagsabog ang sumabog sa paligid ni James, na nagpapadala ng shockwave sa kanyang formation. Napapaligiran siya ng hindi mabilang na mga halimaw, naghahadyos ng walang humpay na pag-atake sa kanya. Ang anonymous gas sa paligid ni James ay mabilis na nagtipon at nabuo ang isang binata na may umaagos na pulang buhok, na naglalabas ng aura ng Diyos ng digmaan. Siya, kapwa-demonyo at sagrado, ay nagpalabas ng banal at malademonyong liwanag, na nagpapalabas ng hindi mapaglabanan na kagandahan at pinakamataas na pangangibabaw. Siya ay si James, na may pagmamalaki na nakatayo matapos ang hindi mabilang na pag-atake mula sa Griffin. Biglang tumigil ang tawa ni Griffin, at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nanginginig si Griffin at napaatras sa takot. Hindi ito maaaring maging totoo. Anong klaseng halimaw ka? Ikaw ba ang Soremsia ng Wait Arapath? Kung hindi, imposible. Tinaas ni James ang kanyang kamay at nag-utos, bumangon ka. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang itim na dragon mula sa dulo ng kanyang daliri at nag-transform sa isang lightsaber na may makulay na kulay. Natigilan si Griffin sa misteryoso at nakakatakot na puwersa ng lightsaber. Napabulalas siya, imposible. Hindi ito maaaring ang Wuya Demon Slayer sword. What the hell is it? Bumaba. Dahan-daang binabaybay ni James ang dalawang daliri sa ere. Mabilis na umikot ang lightsaber, at mas marami ang lumabas mula rito upang makipagsagupaan sa mga bundok, halaman, at nilalang. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap, na naging sanhi ng pag-ubo ng dugo ni Griffin hanggang sa winasak ng lightsaber ang lahat. Agad na hamupa ang kaguluhan sa paligid ni James. Muling lumitaw sa kawalan sina James at Griffin. Gayunpaman, isang lightsaber ang lumipad sa itaas ng ulo ni Griffin. Mapatla ang mukha ni Griffin, bagbog ang katawan at duguan. Nagmamasid sina Marius at Taichu mula sa mga guho, na hingal sa tanawin. Natalo ba si Griffin? Sabi ni Taichu na may nanginginig na boses, hindi ka panipaniwala. Kailangan ko nang umalis at umuwi. Tumalikod siya at nagsimulang tumakas sa lugar. Matapos ang ilang hakbang ay mabilis siyang umikot at tinitigan si Marius. Bakit hindi ka tumatakbo? Gusto mo na bang mamatay? Bumalik si Marius sa realidad at sumagot, ako. Hindi makaalis. Hindi pa tapos. Sumugod si Taichu, hinawakan siya, at sumagot, anong hindi pa tapos? Kailangan mong makaalis kaagad dito. Ang worm-scale source ay tiyak na mapapahamak. Mahigpit na hinawakan ni Marius ang kanyang maselang kamay at sinabing, dapat maging isa ang mag-asawa. Kumunat ang noo ni James nang marinig ang pagmamakaawa ni Marius. Si Griffin naman ay ngumiti kay James. Napakalakas mo, binata. Minamaliit kita. Gayunpaman, duda ako na maaari mo akong patayin. Malamig na utos ni James, lumuhod. Hindi makapaniwala si Griffin sa kanyang narinig. Sinulid ni James ang dalawang daliri sa walang laman, at ang lightsaber na umaaligid sa itaas ng ulo ni Griffin ay bumaba at nagbuga ng matinding puwersa, na naging sanhi ng pagyuko ng mga tuhod ni Griffin. Tumalsik si Griffin at dahan-daang itinuwid ang kanyang mga binti, pilit na nilalabanan ang mapang-ipang puwersa. Sumigaw si James, lumuhod. Ang lightsaber ay naglabas ng mas makapangyarihang puwersa. Bumagsak si Griffin sa lupa ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko at sinubukang tumayo muli. Nang makitang hindi pa titigil si James, sumigaw si Marius, huwag na, guro. Siya ang ninuno ng worm-scale source. Kung mamatay siya, tapos na sa atin. Hindi pinansin ni James ang pakiusap niya at muling winigiwi ang kamay sa ere. Tumagos ang lightsaber sa katawan ni Griffin, na nagdulot ng pagtilamsik ng dugo. Sa ilalim ng utos ni James, ang lightsaber ay patuloy na tumagos ng mas malalim sa katawan ni Griffin. Sa kabila ng matinding sakit, nagngangalit si Griffin at tumangging gumawa ng tunog. Kahit na nakulong at hindi makalaban, nais ni Griffin na mapanatili ang kanyang dignidad bilang isa sa dakilang kabanalan. Swoosh! Isa pang espada ang tumusok sa kanyang katawan, na naging sanhi ng paglabas ng spiritual energy. Ang kanyang laman ay unti-unting naglaho, nagsiwalat ng isang nakakatakot na kalansay. Marius na nagmamakaawa, pakinggan ang payo ko, guru. Kung masisira ang worm-scale source,
sina Xanthocos at Goyo ang magiging pinakamalaking mananalo. Masisira rin ang plano mong maabot ang 49th heaven. Nang makita ang desperasyon ni Marius, si Taichu, na nakaluhod din, ay nagtaas ng ulo. James, ikaw ang mortal emperor. Kung hindi para sa iyong sarili, isipin ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Si Emperor Griffin ang ninuno ng Wormscale Source. Kung papatayin mo siya, ang lahat sa Greater Realms ay hindi na umiiral. Mawawala ang lahat sa Health Realm, at ang mga nilalang ng Greater Realms ay mapapahamak din. Kaya mo bang hayaang maganap ang ganitong sakuna? Nang marinig ang mga salita ni Taichu, sa wakas ay itinigil ni James ang kanyang pag-atake sa natitirang balangkas ni Griffin. Kung tutuusin, maaaring maapektuhan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at marami pang ibang buhay. Sa kabila ng galit ni James, nanag ang kanyang dahilan. Itinaas ni Marius ang kanyang ulo at sinabi, nasira mo ang kalahati ng kanyang cultivation base, Master. Hindi na siya maaaring magdulot ng pananakot sa iyo. At saka, nasugatan lang ang asawa mo. Hindi siya patay. Tama ka. Sa sobrang bait ni Thea, hihingi niya ako na tumigil na, pagsang-ayon ni James, saka kinaway ang kanyang braso, at isang misteryosong puwersa ang bumaril para buksan ang Gate of Anonymous. Dalawang higanteng dragon ang lumabas mula rito, binalot sa balangkas ni Griffin, at kinaladkad ito papasok sa tarangkahan. Di nagtagal, sila ay sama-samang nawala. Si James ay hindi nagpapakita ng awa ngunit naramdaman lamang na hindi pa dumating ang oras para patayin siya. Humarap siya kay Marius at Taichi, nakapikit at nagtanong, Gorger. Tumango si Marius at sumagot, oo, guro, putol ni James, ito ba ang iyong soremsiya o ang iyong tunay na anyo? Mapait na ngumiti si Marius at sinabing, walang soremsiyas ang Wormscale beings. Bumaba lang ako doon para sanayin ang sarili ko. Inabot ni James at tinulungan si Marius na makatayo sa lupa. Siya ay hinalinhan na si Gorger ay hindi isang soremsiya ngunit ang parehong nilalang na nagbago. Naramdaman niya ang mas malakas na koneksyon kaysa noong natuklasan niyang si Xanthocos ay sina Emperador Jabari at Franciscus. Ang kanyang emosyon ay walang kapantay sa sandaling iyon. Nagmamadaling itinuro ni Marius si Taichu at nagpakilala, Master, ito po ang asawa ko. Agad na pinutol ni Taichu, sino ang asawa mo? Mula ngayon, mag-aalala ka na lang sa iyong Panginoon. Hindi na ako kailangan. Natigilan si Marius. Tumingin si James sa kanya at tinawag siya, MS. Taichu. Napuno ng pagtataka ang magagandang mata ni Taichu habang nagtanong, kilala mo ba ako? Gagawin mo rin ba akong kalansay? Kung oo, patayin mo na lang ako. Nawalan ng masabi si James. Hinayla ni Marius si Taichu at sinabing, ano ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig ang respeto niya sa'yo? Agad lumiwanag ang mukha ni Taichu. Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali mo. Pinandilatan niya si Marius at sinabing, tinatrato ako ng iyong amo bilang isang respetadong nakatatanda, ngunit gusto mo akong maging asawa. Napakawalan mo. Wala na ako sa liga mo. Nauutol na sabi ni Marius, ha, ano? Bago pa siya matapos, malamig na lumingon si James. Magtatalo na sana sina Taichu at Marius ngunit naramdaman ang kanyang pag-alit na aura. Agad nilang sinundan ang kanyang tingin at nakita ang 8 espiritual na banal sa di-kalayuan. Nakaluhod sila sa kawalan, nanginginig at humahagulgol sa takot. Naunawaan ni Taichu ang sitwasyon at agad nang inisyan, makapangyarihan sila. Tinangka ni Thea na utusan sila gamit ang Rimscale token, ngunit tumanggi silang sumunod. Binaliwala pa nila ang autoridad ni Marius. Medyo masungit lang sila, Master. Agad na natigilan si Marius, natatakot sa mga mangyayari. 2/3. Ang pagkakakilanlan, katayuan, at katandaan ay walang kabuluhan sa harap ng napakalaking kapangyarihan. Sa lakas, makokontrol ng isa ang lahat. Bulong ni Taichu kay Marius, bakit hindi sila dumarating? Gusto na ba nilang mamatay? Alam ni Marius kung gaano kahirap ang sitwasyon, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, nagpakawala si James ng isang lightsaber at tinusok ang katawan ng isa sa mga espiritual na banal. Boom! Ang espiritual na santo ay sumabog, at ang kanyang laman at dugo ay tumalsik kung saan-saan.
Ang iba pang mga espiritual na banal ay pinanood ang malagim na eksena sa takot. Sigaw ni Marius, pinapante kanya. Gusto na ba ninyong lahat mamatay? Sa takot, ang 7 natitirang espiritual na banal ay sumugod sa ulan ng dugo. Patawarin mo kami. Kami ay ignorante at bulag upang hindi makilala ang iyong kapangyarihan. Nagkamali tayo. Kinikilala namin ang iyong lakas. Handa akong pagsilbihan ka at sundin ang iyong mga utos ng walang pag-aalinlangan. Kami ay mga tanga. Mangyaring iligtas ang aming mga buhay. Paglilingkuran ka namin ng tapat mula ngayon. Ang mga espiritual na banal ay lumuhad at yumuko, na humingi ng awa kay James. Ang kanilang dating kay-abangan at pagiging superior ay ganap na nawala. Ngayon, sila ay kumikilos tulad ng mga langgam na minsan nilang kinutya. Mabilis na tumawag si Marius, Master, putol ni James, nasaan ang worm scale token? Nagkatinginan ang mga espiritual na banal, nalilito. Nag-aalalang udyok ni Marius, bilasan mo iabot mo. Sino ang nakapulot nito nang masugitan ang gobernador ng Yin? Gawin ito bago masira ang worm scale source. Pagkatapos makipagpalitan ng maingat na tingin, ang bird saintess, Seraphine, ay sumigaw, sino ang mayroon nito? Ibigay mo, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Huwag mo ring pangarapin na lihim itong itago at pamunuan ang worm scale source. Kung sino man ang nagtatago nito ay mapupunit kapag nalaman natin. Dahil sa mga salita ni Seraphine, ang iba pang mga espiritual na banal ay nagpahayag din ng kanilang mga banta. Sa ilalim ng panggigipit, gumapang pasulong ang isang matandang nakasuot ng asul na damit at sinabing, hindi ko sinasadyang kunin ito. Iniingatan ko lang ito para sa binibini. Hindi ko kailanman nilayo na kunin ang control sa worm scale source. I swear. Agad siyang yumuko at itinaas ang rim scale token kay James. Kinuha ito ni James sa kanyang mga kamay at sinuri ito nang hindi siya sinasagot. Napasigaw si Arthur sa sakit habang brutal na inilalabas nila ang kanilang galit sa kanya. Sa sandaling iyon, nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtataguan sa paningin. Si Taichu naman ay tumawa ng malakas. Naaawa ako na ikaw ang bahala sa mga hanggal na ito. Sila ang mga espiritual na banal ng worm scale source. Gayunpaman, sila ay napakawalang bisa. Ganunpaman, gusto mo pa rin silang protektahan. Nang marinig ang pangungutya niya, tinakpan ni Marius ang kanyang mga mata. Si James, sa kabilang banda, ay mahinahong hinati ang worm scale token sa dalawang bahagi. Isang nakakasilaw na liwanag ang agad na sumabog mula rito, na naging sanhi ng pagyanig sa buong lugar. Umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang mga panaghoy mula sa worm scale beings. Ang mga espiritual na banal ay tumigil sa kanilang pag-atake kay Aether at bumaling kay James sa takot. Gulat na tiningnan siya ni Marius at nagtanong, bakit mo sinira ang rim scale token, Master? Pino ito ni Emperor Tapia ng espiritual na diwa, na nagtataglay ng pinakamataas na katayuan sa rim scale source. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, kung ganoon kahalaga, paano may mga subordinate na tumatanggi sa utos nito? Ito ay talagang nakakabukas ng mata. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang isang basag na kalahati at dinurog ito upang maging abo. Ang mga guho ng worm scale source ay nanginginig ng husto at muling gumuho. Si Marius, Emperor Drovko, Taichu, at ang mga nakaligtas na espiritual na banal ay natulala sa takot habang nasaksihan nila ang eksena. Napagtanto nila na ang worm scale source ay nasa bingit ng lubos na pagkawasak. Hindi tumigil si James, itinaas ang kalahati ng token, at inulit ang kanyang aksyon. Ang void ng rim scale source ay biglang nahati. Sa susunod na sandali, kumikislap ang kidlat at apoy ang tumagos sa mga puwang. Ang worm scale beings ay natakot sa nakita. Sigaw ni Marius, no, no. Hindi mo masisira ang worm scale source, Master. Seryosong sinabi ni James, sinaktan mo ang asawa ko. Ito ay isang krimen na nangangailangan ng paglipol. Kung hindi dahil sa kahalagahan ng rim scale source, nawasak ko na ang lahat. Pagkatapos magsalita, ikinalat ni James ang kanyang kamay, at ang anonymous gas ay tumagos sa buong worm scale source. Sa ilalim ng impluensya ng anonymous na gas, ang mabangis na apoy at pagsulong ng kidlat ay agad na natigil. Nasaksihan ang nakakatakot na lakas ni James, lahat ay nabigla.
Ang natitirang mga espiritual na banal ay nanlamig sa takot. Mula sa kailaliman ay bumangon ang Health Realm, kung saan ipinanganak ang hindi mabilang na mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay nagbabago sa lahat ng anyo ng buhay, at ang lahat ng buhay ay umiiral sa loob ng asensya ng paglilinang. Ang kakanyahan ng paglilinang ay walang pangalan. Ang walang pangalan ay walang hanggan. Ja. Your Holiness, tumingin si Taicho kay James at sinabing, hindi mo ba alam kung gaano kalubha ng sakuna ang haharapin ng Greater Realms pagkatapos masira ang Wormscale Source? Ang kanyang interrogative na tindig ay agad na nawala, at ang kanyang saloobin ay lumipat sa isang maliit na batang babae na pansamantalang nagtatanong. Nag-aalala lang ako sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kanilang Panginoon ngayon. Bago pa siya makatapos, isang napakalaking pagsabog ang naganap sa kawalan. Isang espiritual na pag-ulan ang sumunod at tinakpan ang mga lupain ng Rimscale Source. Ang mga naligo nito ay agad na nabuhayan ng loob at energetic. Itinaas ni Taichu ang kanyang ulo at hinarap ang ulan, dahan-daang umiikot sa lugar. Agad ding naramdaman ni Emperor Draco ang pagtaas ng kanyang lakas at kaluluwa. Para silang dinalisay at pinagpala ng espiritual na ulan. Kasabay nito, ang nakapaligid na lupain ay nagsimulang ibalik sa orihinal nitong estado. Ang mga primordial spirit ng spiritual saint ay muling nabuhay at lumabas mula sa anonymous gas. Naligo sila sa espiritual na ulan, at ang kanilang mga base ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Ang lahat ng nawasak ay bumalik sa normal, at ang mga napatay ay muling nabuhay. Sa maikling sandaling iyon, nanimbalik ang sigla ng Wormscale Source at naging mas maunlad. Tumigil sa pag-ikot sina Taicho at Draco sa ulan at namangha sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang mga mata. Biglang nagpakita si Marius, na napaliligiran ng napakalaking gas. Tuwang-tuwa siya matapos matuklasan na ang kanyang paglilinang ay bumuti ng mabilis. Isinilang akong muli. Inilibot ni Taicho ang kanyang mga mata at sinabing, siya ay baliw at hindi na iligtas. After mocked him, she turned to James and said happily, since he has reborn, does that mean my arranged marriage with him is void? Hindi ko na kailangan maging asawa niya, di ba? Tumingin si James sa kanya at sinabing, maaari ko lang siyang ipanganak na muli, ngunit hindi ko mababago ang kapalaran ng kanyang kasal. Agad na nawala ang magandang ngiti ni Taichu sa sagot niya. Mahal, nandito na ako. Sumugod si Marius at sinuntok si Taichu, dahilan para matamba sila. Nagmura si Taichu, ano bang problema mo? Ang daming tao dito. Napakawalan mo. Agad na tumalikod si Emperor Draco. Palihim niyang sinulyapan si James, saka nagmamadaling ibinaba ang namumula niyang mukha. Sa sandaling iyon, ang 7 espiritual na banal ay lumabas mula sa anonymous na gas sa walang laman. Naramdaman ang kanilang lakas at pagpapahusay sa paglilinang, sila ay ganap na natulala. Matapos mapansin ang naibalik na kapaligiran, sila ay tuwang-tuwa at agad na napaluhod, na nagpapakita ng kanilang paggalang kay James. Salamat sa biyaya ng muling pagsilang, Kabanalan. Handa akong maging disipulo mo at sundin ang iyong pamumuno. Pagkatapos ng deklarasyon ni Seraphine, ang iba pang mga espiritual na banal ay sunod-sunod na nanumpa. Tumingin si James sa kanila, huminga ng malalim, at sinabing, kayong lahat ay nararapat na mamatay. Gayunpaman, pinahintulutan kitang ipanganak muli para sa kapakanan ng Greater Realms. Kayo ang mga espiritual na banal ng Wormscale Source at dapat nagampanan ng maayos ang iyong mga tungkulin. Kung muli mong i-violate ang mga ito, mapapawi ka. Isa habang nagsasalita, iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at pinalibutan ng mahiwagang gas ang mga espiritual na banal. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang purple gold lightsaber mark sa kanilang mga noo. Nanginginig sila habang may malakas na puwersang dam-alloy sa kanilang katawan. Maya-maya, nagkauto ulit sila sa kanya. Salamat, Kabanal-Banalan. Si Emperor Draco ay ganap na natigilan sa nakita. Bigla niyang napagtanto na hindi nabasag ni James ang Rimscale token sa kabila ng pagsira sa Rimscale Source. Sa halip, gusto niyang sumailalim sa ganap na muling pagsilang ang lugar ayon sa kanyang anonymous Taoism. Sa paggawa nito, ang pinagmula ng Wormcale ay hindi na nasa ilalim ng kontrol ni Emperor Tapia,
At maaari siyang maging tunay na master. Nagulat siya na maaari niyang baguhin ang isang lugar at pumalit gamit ang sarili niyang Taoism. Iyon ay isang bagay na tanging ang Wait Ara Path lang ang makakagawa. Sa pagbabalik-tanaw, si James ay isa ng pambihirang powerhouse nang pumasok siya sa Timaeus sect.